Breaking news tayo mga kababayan. Attorney Topacio nagsalita na. Abogado ni Mike Defensor. Dito po mga kababayan, talagang yari itong sila Ping Lacson at sila Erwin Tuplok dito. Dahil nga po si Gutesa may pinakitang video bago pa mangyari ang recantation. Yung asawa po nagsalita na. Meron pala silang video na ginawa. Isinalaysay at sinabi ni Gutesa na yung recantation niya mga kababayan, yung sinalaysay niya sa NBI po, sa korte. Di natin alam kung korte ito. Ito pala ay gawa-gawa nila. Hindi talaga galing mismo sa kanya yung affidavit na yon at itinuturo si Marcoleta na siya ang mastermind para siraan si Tamba. Ganon din si Mike Defensor. Pero mga kababayan, hindi nakatiis ang asawa ni Gutesa. Ipinakita ang video kung saan tinakot sila. Isinalaysay din ni Gutesa dito na yung salaysay ay ginawa ng kalaban ni Marcoleta para idiin siya sa kanyang kaso ngayon. Isipin nyo, nakakulong na. Ito naman si Ping Lacson mga kababayan, nagbida-bida na naman. Yung recantation daw ni Gutesa, hindi na daw bago dahil alam niya na ang mangyayari. Dahil September 2025, mga kababayan, sinabi na ni Ping Lacson na isang araw babaliktad ang salaysay ni Gutesa. Alam na alam niya na mga kababayan. Isipin nyo, peke daw si Gutesa dahil kino-coach daw ni Marcoleta. Si Marcoleta daw ang lahat ng utak para siraan si Tamba. Pati yung mga kung ano-anong nangyari sa blood control issue. So dito mga kababayan, nakakagulat ang video ng asawa ni Gutesa. Matindi ito. Ipakita muna natin itong salaysay ni Gutesa bago ko ipakita ang pasabog ni Topacio. Naku, eto mga kababayan ko. Magugulat po kayo. Dahil hindi sila nakalusot. Dahil nga, syempre, laging mananaig ang katotohanan dito. Eto po si Gutesa mga kababayan. Eto, tignan nyo ha. Meron siyang pasabog dito. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito nang walang anumang pag-aalinlangan at ng buong kusang loob bilang patunay sa lahat ng ito. Aking ninagdaan ang kasulatang ito ngayong ika-13 ng Agosto 2026 sa harap ni Attorney Melvin Calimag sa lungsod ng Pasig, Metro Manila. Okay, sige. Ayan, no? Ayan, no? Sa Pasig po siya sa korte. Mga kababayan. Oo. Hindi mo nabibigay yung hard copy doon sa korte. Hindi ikaw pa lang sa'yo mabubulok yung mga... Oo, yung dokumento. Yung i-copy na lang sa korte. Ayan, mga kababayan ko. Ayan. Sige, kwento mo. Isa lang yung... Ayan, nagsalaysay na daw siya ng recantation. Dito mga kababayan, ito yung video ni Orly Gutesa sa pagbawi ng kanyang mga unang testimonya. Panoorin din yung video ng pag-nonotaryo ng kanyang affidavit. O ayan, nagnonotaryo na mga kababayan ko. Samantalang nung una, talagang kinasuhan pa nila si Gutesa dahil sa notaryo pineke daw ito. So dito lumalabas mga kababayan na credible na daw. Ito daw yung credible, kapanipaniwala na daw dahil bumaliktad. Pero wag ka, sa video ng asawa ni Gutesa, ibinulgar. Dahil mismo si Gutesa, sinabi na tinakot siya kung ano-anong pananakot. Yung kanyang pagpirma dun sa salaysay, pag hindi siya pumirma doon, lalong guguluhin at tatakutin ang kanyang pamilya. Mamaya, di ba pinakita ko na yan. Nung unang video natin, nag-viral. So ngayon, si Topacio naman, ano ang update dito kay Topacio? Ano ang masasabi niya sa pagbaliktad ni Orly Gutesa?
na sinasabi na si Mike Defensor at Marcoleta yung pinaka-mastermind. Nakita nyo naman mga kababayan. Pati dito si Erwin Tuplok, ayaw niya nang imbestigahan at ipatawag si Gutesa. Hindi na daw niya papakialaman yung recantation dahil nga bumaliktad na kasi at yung kaso, diretso na raw kay Boying. Yawa. Yawa na. So ito na si Topacio mga kababayan. Anong masasabi niya dito? Panoorin po natin. And joining us tonight is one of the lawyers of former Congressman Mike Defensor, Attorney Ferdinand Topacio. Good evening, Attorney Topacio, and thank you for joining us in The Big Story. Yes, good evening, Ed. It's always a pleasure to be here. Thank you, sir. Have you spoken to your client, Mike Defensor? Well, not lately, but with respect to the present issue, I would say that this came as no surprise because as early as November 19 of last year, we had already gotten information that Gutesa, who suddenly disappeared after his bombastic testimony before the Blue Ribbon Committee, was being forced or had been already forced to recant his testimony. Pero sir, our problem here is that it's a he said, she said situation. On one hand, Gutesa saying na he was, what was the word he used? He was practically forced out of fear and anxiety to sign an affidavit prepared daw by Senator Marcoleta. On the other hand, of course, you're saying now that your client is a victim of somebody who was forced to recant. In which case, in order to find out which version is more credible, then we would have to look at the surrounding circumstances. And these are, number one, that Gutesa was suddenly incommunicado after his BRC testimony. Number two, we have publicly declared that the family of Gutesa, right after his testimony, was being harassed and intimidated by certain persons. Number three, Ayan ang sinasabi natin mga kababayan. Yung pamilya ni Gutesa, hinaharas po ng mga certain persons. Ito yung sinasabi ni Topacio na tumutugma doon sa video ng asawa ni Orly Gutesa. Kasi nga mga kababayan, tumawag po si Orly Gutesa at isinalaysay niya yung nangyari sa kanya. So mga kababayan, papakita natin mamaya yan para tuloy-tuloy kasi yung unang video pinakita ko ipapakita rin natin dito. So antayin natin si Topacio, ano yung mangyayari dito. we can see that there is a pattern on the part of the administration to intimidate and harass whistleblowers by imprisoning Senator Marcoleta and former Representative Mike Defensor, which has the effect of demoralizing the whistleblowers. So, under these circumstances and considering that there is a principle of law, that he who is the author of an act stands to benefit from that act, is presumed to be the author of that act, then we can clearly presume that it is the people who are being pointed to as recipients of billions of pesos in maleta money who may be behind the pressure on the part of Sergeant Gutesa to recant. Yes, sir. But wouldn't your client be in any sort of legal trouble or legal issues with respect to Gutesa's claim that he was forced or pressured by your client into signing an affidavit that he now claims is untrue and inaccurate? That is exactly what the government wants to happen. This has been the pattern, as I have said. You can see that aside from the plunder case, which is totally ludicrous to begin with, considering that it involves no public funds and it is a campaign contribution, there are also cases for libel, cyber libel, even human trafficking against Mike Defensor. And of course, Gutesa would also be in legal trouble for saying one thing under oath one day and saying another thing under oath the next day. So it all boils down to what does Gutesa have to gain? What does Mr. Romualdez have to gain from the recantation? And what do Senator Marcoleta and Representative Defensor have to gain except for the national interest in exposing an anomaly or corruption in government?
Yes, sir. Well, I understand, sir. Pero on the other hand, the plunder case against Mike Defensor and Senator Marcoleta, some would say that that's an entirely different issue altogether. And to your point po, that it involves no public funds, the plunder law provides for the violation of plunder with public funds and with private funds as well. Oh, I will not argue the point. Because it is sub judice. All that I'm saying is that it is also acceptable in law that there can be established a pattern of certain acts. And we can see that there is already a pattern on the part of the administration to harass its critics, which is very sad because instead of concentrating on people who have been pointed to as having received billions in kickbacks, they are going after the whistleblowers. Remember, Sir Ed, the fact remains that it has been established even by the president in his mahiyahan naman kayo speech that billions have been stolen. Now, who stole them? They could not have vanished out into thin air. So what the government should be doing is unearthing who have been plundering public funds with respect to the flood control scandal. And O ayan mga kababayan ko, yawa na. Hindi naman talaga makakaligtas si Gutesa dito dahil talagang purong kasinungalingan ang sinasabi. So dito mga kababayan, please Attorney Topacio help Marcoleta and Defensor to fight for the truth. Iisa lang tabas ni Matobato at Gutesa at Bicoy. Sigurado ako iisa lang din ang handler, alam na. Galing ni Attorney. Saldico na rin nagsabi na may natanggap si Romualdez. Parikantin nyo din si Saldico. Yawa na. Kayong mga media, hindi nyo pinapansin dahil yung issue kay Gutesa nung lumabas siya. Hindi nyo ba napapansin ang media ngayon? Talagang si Gutesa yung kanilang tinatapik dati nung nagsalaysay ito mga kababayan. Hindi nila pinapansin. Ngayon na nagrekanta mga kababayan, akala mo gutom na mga buhaya din. Napansin nyo mga kababayan, nung unang salaysay, na revelasyon ni Marcoleta, hindi tinatapik ng media. Ang tinatapik nila si Ping Lacson. Magkano kaya? Magkanong maleta din mga media? Pero ngayon mga kababayan, wala kang makita kundi only Gutesa. Gutesa. Ang lagi nilang pinapakita yung dumalaw si Gutesa sa opisina ni Marcoleta. Syempre, siya yung BRC chairman doon. Mga bobo ba kayo? Mga bobolista ba kayo? Hindi ba kayo naliligo? Maligo muna kayo. Mga bobolista, tangalista. Kaya yung si Christian Esguerra bumaliktad na Hindi na rin maatim at matanggap na yung sinusuportan niyang si Junior nakakasuka na. Di ba mga kababayan ko? Check pa natin yung mga komento dito. Kayong mga media, hindi nyo pinapansin dati yung issue kay Gutesa nung lumabas siya. Hindi nyo pinapansin talaga, napapanood sila Marcoleta at Defensor na nagsasabi na noon pa tungkol sa pagbaliktad ni Gutesa, sila ang isasangkot. May video recorder pa nga ang asawa ni Gutesa tungkol sa recantation nila. Hindi nyo siguro pinapanood. Tignan nyo yung recantation ng asawa ng video ni Gutesa talagang viral. Sino ba maniniwala kay Topacio ay tangalista ito mga kababayan? BIR dapat gumamit ng AI sa tax collection para hiwalay ang pro-admin. Kayabangan niya rin na hindi siya nanghingi ng security sa Senado nung unang labas niya. Nga, mayabang din kasi mga kababayan First attend of Gutesa in the hearing of Blue Ribbon led by Lacson, nanumpa si Gutesa sa lahat ng sinabi. After that, wala na siya, hindi na mahagilap ni Marcoleta para sana iharap uli sa hearing. Idagdag pa ang usapan ni Gutesa at asawa niya sa phone. And now, mag-re-recant. He said, pinilit siya ni Marcoleta at Defensor. It's hard to believe. Kita nyo mga kababayan, hindi na talaga papaniwalaan ito. Umano, pinikit-pikit Tupac Show. Financer ni Gutesa, Fees for Defense. Nako po, mga tangalista ito.
What can you say? Gutesa will go to the highest bidder. Best future can be given to him and for his family. It is about economics and security. That is how justice works in the Philippines. The more powerful you are, the more justice favorable to you. The truth is always the victim. Very sad. Kita nyo mga kababayan? Right now, I would neither clear Romualdez nor declare him guilty. There are enough unresolved allegations to warrant serious investigation, but the evidence need to be tested. Sa una, di paniniwalaan ngayon, credible na siya. Kita nyo? Magaling magsalita si Tupac, pero ako believe. O, tingnan nyo. Ngayon, pinagpepiestahan ng mga media si Gutesa. Aba, nung una, hindi ipinapansin mga kababayan ko. Pero ngayon, akala mo, ginto, napilak na maleta si Gutesa, talagang pinag-aagawan. Yawa na. Instead of putting pressure to bear on the whistleblowers, they should be hearing them out. And so we can see that it is a saddening development in our country and it is a deterrent to future whistleblowers. But sir, at the very least, was there really a meeting in a Japanese restaurant the day before the Blue Ribbon Committee hearing? We're talking about September 24, 2025. That is the date that Gutesa claims he met with your client and Senator Marcoleta. O, kita nyo mga kababayan, itong mga media na ito, dati talaga, hindi mo makita sa kanilang mga headline si Gutesa eh. Pero ngayon na pagbaliktad na, akala mo talaga, maleta na maraming laman. O, ituloy ba natin? Yawa na talaga. Marcoleta mentioned something about a meeting to that effect. But even if there were, there is nothing wrong. Of course, you cannot expect a lawyer who is a senator at the same time to simply take a witness and put him on the stand before the Senate of the Philippines, no less, without meeting with him and checking out his story. So that is neither here nor there, and it does not prove anything, actually. O, kita nyo mga kababayan, wala naman talagang kargada o bira itong si Gutesa mga kababayan eh. Iparikant nyo muna itong bossing niya na si Saldico. Kahit pa bumaliktad ito, pero yung bossing niya, siya mismo ang nagsabi na yung magpinsan ang mastermind dito sa 1 trilyon o trilyon na ninakaw sa flood control. So ngayon mga kababayan, alam natin kung sino yung mapera ngayon, sila po ang ligtas. Sila po ang hindi makukulong. So yung mga walang pera, yung mga mahihina, 'di ba? Kasi walang pera. Kung sino yung mga nagsasabi ng totoo. Sino po yung mga nagpapaimbestiga? Gaya ni Marcoleta, ipinakulong. 'Di ba? Ngayon po talagang bendalo na. Kaya nga si Erwin Tuplok mga kababayan, ipinaubaya na kay Boying ang pag-iimbestiga. Dahil dun daw ay mabilis ang hustisya. Kung magpapaimbestiga ba daw ay aabot ng buwan-buwan bago magkaroon ng sinasabing hustisya at accountability. Pero bakit ba ayaw ni Erwin Tuplok na mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee? Baka nga madulas ulit si Gutesa, masabi yung address ng bahay niya kung saan isa rin si Tuplok mga kababayan at si Tito Soto na delibera ng maleta na puro kwarta. Yawa talaga mga ito mga kababayan. Talagang kung saan yung maleta, doon sila. 'Di ba? Kung sino ang kakampi, safe na safe ka. Tignan nyo ngayon mga kababayan kung sino-sino po ang kinakasuhan ni Ping Lacson. Basta kontrabida sa kanila. Ipapa-aresto, gagawan ng kaso, ipapakulong. Ganyan din ang ginawa kay Marcoleta. O, nakita nyo. So ngayon, noon na si Gutesa, nagsasalaysay,
na sinasabi niya na totoo lahat ang kanyang sinasabi at wala po siyang ni sinong persona na nagtutulak sa kanya para gawin yun. So lahat ng mga kanyang mga sinabi sa salaysay nung panahon ni Marcoleta ay totoo. So ang problema nun, yung signatura ng abogado pineke daw. So ginawan rin ng issue ni Ping Lacson ito, kaya ayun, nagipit din si Gutesa. Pero after that, mga kababayan, inoferan pa nga si Gutesa na magkaroon ng bodyguard para hindi siya ganun-ganunin lang. O, si Yabang naman na Gutesa na supot, na akala mo kung sino na marin daw, ayun, ibinenta at naghuda, sinuda si Marcoleta. O, di ba? Sang kayo? Di ba mga kababayan? Ngayon, piyesta yung mga media. Puro Gutesa yung headline, tapos pinapakita yung sinasabi ko na pagbisita ni Gutesa, syempre si Marcoleta ang nilapitan. Hindi si Marcoleta ang lumapit. Para bang pinapalabas si Gutesa, si Marcoleta yung lumapit sa kanya para gumagawa-gawa ng kwento, para idiin. Ito naman si Ping Lacson, tuwang-tuwa na. Totoo naman daw talaga na credible si Gutesa dahil bumaliktad na. Wala daw katotohanan yung mga una niyang salaysay. Yawa na talaga, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Okay. Sir, I also take note of the new statement made by Gutesa where he says na I never had any direct contact with Speaker Romualdez, nor did I even see him at that address. So I suppose by that that it implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, that's what he is saying now. But, a person under pressure who is probably under custody, whose life is under threat, whose family safety is under threat, will say anything. You have to remember that. But remember, when Gutesa first said the narrative that implicates former Speaker Martin Romualdez, he was under no compulsion, he was under no threat. And with respect to the payment of money, that is ridiculous. There is no such resources available to the opposition. It is the administration has loads of maleta with which to buy, intimidate, and harass witnesses. No, sir, I was referring to the second part of that sentence where Gutesa says now, or at least admits now, that he appears to have been at the house of Speaker Romualdez before. And I quote, nor did I even see him at that address. So that implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, they say that when you tell a lie, you put elements of truth in it. So that is an admission that he has been to the house. O, nakita nyo, itinatanggi na po ni Gutesa na hindi niya alam yung address ng bahay ni Tambaloslos, samantalang nung mga kababayan, sinasabi niya, alam ko yan, ako ang nagdi-deliver. O, kita nyo mga kababayan ko. Talagang namaleta itong si Gutesa. O, check natin ito mga kababayan na. O, ito. O, tignan nyo ha. Matanong ko lang si Orlim, O, ito, may tignan nyo baril ha. ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka. Yes, Your Honor. May permit to carry yan. Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag Yeah. merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection. O, tignan Your mo, Honor, ang kaya po yabang. sarili ko. Oh, yan ang Marines. O, Yan ang Marines. diba? Paano yung Noon, respetado pa ito. Ngayon, wala na. Oplak na. Oh, may service firearms ako. Your Honor, kaya ko nang idepensa ang sarili ko. O, ayun. Sa kanyang kayabangan, dahil hindi siya humingi ng safety ng bodyguard, ayun, nakuha siya. O ngayon, bumaliktad siya ngayon. Na sinasabi niya, hindi totoo, hindi ko alam ang bahay ni Romualdez. Si Tamba, hindi ko kilala yan. Pinilit lang ako nila Marcoleta na ituro si Romualdez. Pinilit lang ako na gumawa ng mga kwento-kwento. Di ba ikaw yung lumapit kay Marcoleta?
lumapit ka kay dating Congressman Mike Defensor na ikaw mismo yung nagsabi na meron kang sasabihin na ikaw yung bodyguard. So ngayon, iawa ka na. Meron kami ritong motion sana na coveran ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Uwa! Your Honor. Marines! Talagang Marines! kaya mong proteksyonan ng sarili mo. Yes, Your Honor. O, tignan nyo si, tawang-tawa pa si Tuplok, ho. Eh, ngayon, anong nangyari si Gutesak? Eh, dati, bilib na bilib ako sa'yo. Ako rin, nabudol mo eh. Akala ko ba yung mga Marines may paninindigan? O ano ngayon? Eh, yung video mo, parang naging blooming ka, tumaba ka, at pumuti yung ano mo Talagang alagang tamba ito Yun ang sabi ng mga komento, mga kababayan. Tuloy natin. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin. Wow, yabang. Alam mo, Mr. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya, Pero wala mga kababayan Hindi ako believe kay Gutesa Oh, tignan nyo. 'Di ba? Ayan ang sinasabi natin. Oh, eto na. Cellphone. Ayan na. Lumilipat ba? Oh, eto yung video mga kababayan na si Gutesa tinakot. Orly Gutesa alleged phone call between Orly Gutesa and his wife. Oh, sa kanyang asawa ito. Tignan nyo paano tinakot si Gutesa. Paano idiin si Marcoleta dito pero hindi niya kagustuhan. Ito po. Cellphone. Lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na ako. Nakasakasap ko. Nagingi siya. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record kami. I-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Hinari ko daw lang. Sabi-sabihin? O, ayun mga kababayan, sabi dito. O, tignan nyo Orly Gutesa, ito. May mga sinisingit sila na hindi naman totoo. Na dinidiin nila si Marcoleta, pati si Defensor, na sinasabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera. Babayaran ako at sinabi pa doon na wala akong alam noon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. O, eto yon. Sila naman, yung mga siningit doon sa ano ko. Nasa yon gitna, 9-12. Nakita ko doon, tapos may iba. 24 ang number, tignan nyo. O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yung nga, binigyan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi na totoo. Na hindi nila si Marcoleta pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, pambayaran ako. At sinabi pa daw na hindi na sa inyo. Wala akong alam doon sa dinibili doon sa bahay ni Romualdez. Hindi lang mong nakalagay doon na ayaw ni Kundamat naman. Hindi lang nakabungan ng statement na yun sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang yan. Yung lang nasinit doon sa ano mo. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasa yung pang Gitna? dahil sa update yung kita ko na tapos may upang 24 number. O, ayan mga kababayan ko, ano masasabi nyo ngayon?
'Di ba? Oh, pwede to maging direktor sa pelikula. Ay, mga tangalista. Biglang may video na, ay matagal na 'yan, mga bobo. Nakakulong na 'yan. Sila lang may gawa niyan, oh, mga tangalista, mga ano ito, mga walang kwentang mga nagko-comment. Mga kababayan, alam nyo ito, talagang noon pa may video na. Matagal na pong nag-recant itong si Gutesa. Yung video, matagal na rin nahawak nila defensor ito. So ngayon, hindi nakapanipaniwala itong sinasabi ni Gutesa. Alam na, okay? Like at share po mga kababayan at sabihin nyo po kung anong masasabi nyo dito. Salamat po. Sana panalangin natin na si Marcoleta ay makalaya. Mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkakulong at mabigyan tayo ng hustisya sa mga ninakaw nilang pera sa atin. Okay po? Salamat po.